So medyo nakakagulat mga sangkay itong revelasyon ngayon tungkol po sa isang malaking sekreto tungkol po kay Vice President Sara Duterte o itong tinatawag na confidential funds na natanggap ng Vice Presidente. So alamin po natin ano nga ba itong mahalagang impormasyon na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino. Alright guys, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Ito na nga po, pag-usapan po natin itong talagang putok na putok, mga sangkay na balita ngayon, itong patungkol po sa pasabog, tungkol po sa malaking sekreto ni Vice President Sara Duterte, tungkol po sa confidential funds. Anyway, mga sangkay, bago tayo mag-umpisa, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Dumarami po tayo dito sa YouTube, ano? Ayan po, 1.36 million subscribers na po tayo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, para mapabilang sa paparating na 1.4 million subscribers, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na. Mga sangkay, tingnan po natin. Walang taong Mary Grace Piatos. Ayon po yan mismo sa Philippine Statistics Authority. Si Piatos ay umano'y isa sa mga tumanggap at pumirma sa mga resibo para sa confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. O, diba? Siya po ang pumirma sa mga resibo. Ako mga sangkay, ulitin ko lang, tayo po ay neutral sa mga ganitong klaseng usapin. Hindi po tayo yung tipong kagaya ng iba na panatiko na talagang kahit mali na, kinukonsinti pa rin kasi taga-suporta. Tayo hindi po ganoon. Kung makikita po natin may mali, edi i-question po natin, di ba? Gaya po nito mga sangkay. Gusto natin malaman lang kung ano ba ito. Kasi, ikaw ba, kahit ikaw ngayon na nanonood, DDS ka man o hindi ka DDS, ikaw ba hindi ka ba napapaisip na sino yung pumipirma sa perang yon sa OVP na nagngangalang Mary Grace Piatos pero hindi po nag-i-exist. Wala pong ganong record mga sangkay kahit agilapin po ng mga agent ng gobyerno natin, hindi po nila matukoy sino ba itong Mary Grace Piatos. Ibig sabihin mga sangkay, pumirma sila ng mema lang para sa napakalaking budget, mga sangkay. Nako po. Nakalahad sa report ng PSA, wala sa kanilang records. Galing po mismo sa PSA. So napakadaling hanapin yan kung totoo yung pangalan na yan. Ba't ganun? Ito napapaisip lang po tayo eh. Sobrang mahiwaga po itong pangalan na Mary Grace Piatos. Biruin nyo, wala sa PSA. Walang dokumento mga sangkay. Walang record. So, sino yung pumipirma? Mapa-birth, marriage, o death certificate ng isang Mary Grace Piatos. Pero diba? maaari raw silang maghanap ulit kung maibibigay ang pangalan ng kanyang mga magulang o anumang importanteng petsang may kaugnayan sa buhay niya. Oh, di ba mga sangkay? Hahanapin pa kung may magulang. Pero mga sangkay, malinaw na kasi yung pangalan pa lang eh. Pangalan pa lang, pag hinanap po yan ng government natin, mabilis po yan. Mabilis mahanap. Especially may mga agent naman itong mga to. Bakit hindi pa rin mahanap? Kasi nga po hindi daw talaga nag-i-exist. Malinaw na mayroon pong kababalaghan na nangyari sa confidential funds. Ito gitna lamang po tayo dyan. Wala tayong pakialam sa mga gulo ng mga nag-aaway ng mga kabilaang kampo. Tayo ay nagtatanong lamang, sino itong Mary Grace Piatos? Ipinasa na raw ang naturang dokumento sa Kamara bilang bahagi ng investigasyon nito sa umano'y maanumalyang paggasta ng opisina ng bise. Ako mga sangkay nung una siguro naiisip ko pa rin na parang wala naman sigurong anomalya. Itong sinasabing confidential funds. Pero, nung lumabas na po itong katakatakang pangalan, o misteryosong pangalan na Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga resibo, doon na po tayo nag-question, sino ito?
Kung hindi ito nag-i-exist, ibig sabihin, hindi siya tao. Multo ba, mga sangkay? Multo kaya ito? Ano sa tingin nyo? Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, maaaring maharap sa reklamong technical malversation si VP Duterte dahil dito. Sabi naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, napatibay nito ang akusasyon laban sa bise ng maling paggamit ng pondo. Wala pang pahayag ukol dito. Ako mga sangkay, pag ito ang nakaharap, medyo tagilid talaga eh. alam po kasi natin kung sino ito eh. Si Raul eh. Ang kampo ni VP Sara. Nag-imbento ng mga resibo. Actually, totoo yun mga sangkay. Totoo yung sinasabi niya. Nag-imbento ng mga resibo. Ito, ayoko sa taong to mga sangkay. Pero this time, mag-agree po ako sa punto lang na to. Na nag-imbento daw po ng mga resibo. Kasi kung totoong nag-exist yung Mary Grace Piatos na pumipirma, madali lang po yan mahanap eh. Diba? Para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Pero even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Sana matanggal na po yung ano, no? Ako, i-suggest, no? Sana matanggal na po yung mga confidential funds na natatanggap ng ilang mga politiko. Kasi hindi natin alam kung saan ba talaga ginagamit yan. Eh dati ang problema, yung pork barrel, di ba? Tapos ngayon, yung confidential funds, ano na naman yan? So sana hindi lamang po si VP Sara kasi may iba din po, mayroon diyang budget for confidential funds eh. Yung sana matanggal na rin mga sangkay. Lahat na, hindi lang si VP Sara. Para wala na po tayong question sa mga politikong ito. Okay. Ngayon nga, ito yung balita mga sangkay. Ayon po dito, mukhang titingnan pa po mga sangkay ang iba pang mga pangalan na nakalagda daw po sa resibo ng OVP confidential funds. So, kapag napag-alaman mga sangkay na imbento lang din, naku po, maninilikado dito si VP Sara. Pinaimbestigahan na rin ng komite ng Kamara ang iba pang pangalan na nakalagda sa acknowledgement receipts sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ito ay matapos na matuklasan na walang record ang Philippine Statistics Authority sa isang nagangalang Mary Grace Piatos. So, yung iba pa dito, mga sangkay, hagilapin na rin. Pag may imbento pa, naku po, nakakahiya na yun, mga sangkay. Questionable na yun. Ayon kay House Eh, ito nga lang ni Mary Grace Piatos eh. Malaki na po itong question sa atin ngayon. Sino ito? Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua, humingi na rin sila ng tulong sa National Bureau of Investigation sa usaping ito. Pina-check na rin namin, humingi na rin kami ng tulong sa NBI to check yung mga signatures. Like for example, yung signatures nung Popoy Villamin. So, let's see. Tignan natin kung ano yung magiging resulta. Okay, so ayan mga sangkay, titingnan na rin po yung iba pang mga nakapirma. Ay, nako po, napaka-misteryoso nitong Mary Grace Piatos na ito. Sino kaya ito mga sangkay, no? Siya po kasi yung tumatanggap, pumipirma ng confidential funds. So, who are you? Chicherya ka ba? Wala na po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito sa malaking sikreto. Comment po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Dito nag-upload po tayo ng mga content na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na i-click niyo yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.